Puri ng Panginoon, puri ng Diyos. At tunay. Bigyan po natin isang clap offering sa ating Panginoon. Alam ko ay tayo ay victorious na kasi nandito na po tayo sa kanyang gawain. So ngayon po, nais ko lang pong tanungin bawat isa. Sino po dito ang araw-araw alam niya nakikipaglaban sa kanyang sarili? Amen. Amen, di ba? Battle. Sino po dito ang masasabi niyang siya ay mananagumpay palagi? Amen. Wow, praise God. Sino naman dito yung hindi niya kayang labanan ang kanyang sarili? Sigurado kayo? Amen. So ngayon po, ayan, may nag-amen. Praise God. Kasi alam niyo po, yan ang totoong battle natin. Araw-araw na lang sa ginawa ng ating Panginoon. Pero yan ang ating ngayong uunawain, ating iintindihin. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang ating kaaway? Diba? Sabi nga, for the unseen or hindi natin nakikitang laban ng liwanag at dilim. Alam mo ba yun? Aware ba tayo sa ganung laban ngayon? Our spiritual battle, our spiritual foe. Ang kalaban natin na hindi natin nakikita. We fight po against blood, flesh and blood. We fight that every day. Di ba po? So yung spiritual foes natin, sino yun? Walang iba kundi si the devil. Pero kailangan natin kasi tandaan, yung kalaban natin ay, ito lang ang ating aanayin natin. Ang ating kalaban ay hindi po siya omnipotent. Ano ibig sabihin ng omnipotent? Hindi po siya makapangyarihan sa lahat. May kalaban tayo, oo. Pero hindi po siya omnipotent. Hindi siya makapangyarihan sa lahat. Kailangan natin maunawaan yun kasi bakit ko sinasabi yan? Kasi nga, ang laban natin kanina, walang nagtaas kanina doon sa huli kong tanong. Yun yung kailangan natin unawain ngayon. Ang kalaban natin kasi ay may limitation. Kaya ngayon, ang ating isip ngayon, medyo crucial eh. Naglalaban siya sa liwanag at dilim. Di ba po? Talagang ngayon, kailangan natin siyang ma-identify. How to identify the limitations of Satan's power? Yan. Sabi kanina ay, sabi ko kanina, hindi niya kayang labanan ng kanyang sarili. Ngayon, kailangan natin kasing ma-identify yan kasi hindi natin alam. Yung sagot kanina sa huli kong tanong, hindi niya kasi alam. Kaya nga, yan ang ating title ngayon. Paano siya lalabanan yung buhay natin? Na araw-araw na lang natin sa ginawa ng ating Panginoon, ay hindi natin kayang labanan talaga ang buhay natin. Di ba? Kasi nga, ang tanong lagi, nagtatanong tayo sa ating sarili, bakit kasi hindi gumagawa pa rin ng ganun? Di ba? Bakit kasi siya makasalanan pa rin? Hindi pa rin niya tinutuwid yung sarili niya. Di ba po? Yun ang tanong kasi natin. Kasi ang karaniwan na tanong natin, ang alam natin mga kasalanan lagi na tayo as Christian, yung kasalanan kasi lagi natin na nakikita ay mga physical na nakikita natin. Hindi po siya spiritual battle. Yung nakikita natin yung mga physical lang. Yung halimbawa na naninigarilyo, nanginginom, o nambababae. Di ba? Ganun lang yung ating physical na nakikita. Pero ang sabi ka kanina, in unseen battle. Hindi natin talaga kaya. Napapansin natin kasi minsan, ito nga ang nangyayari. Yung maliliit nating kasalanan na nagagawa, ay hindi pala natin alam. Hindi pa rin tayo aware. Di ba? Kasi si Satan, ito po lang ating tatandaan. Ngayon, bago tayo magsimula, si Satan po kasi, I cannot force you to sin. Bakit? Di ba? Sabi kanina, bakit si Paul kasi, sabi niya doon sa sulat niya, bakit yung hindi ko gustong gawin ay nagagawa ko? Di ba? May sinabing ganun. Naglalaban yung laman. Diba? Ganon ang nangyayari sa ating buhay ngayon. Yung spiritual battle natin yung between good and evil, pero sabi nga, Satan cannot compare with us. Hindi niya tayo pwedeng pilitin na magkasala tayo. Eh,
tayo ngayon. Hindi. Parang si Satanas, nasa ulo ko na eh. Parang si Satanas, nandyan sa tabi ko eh. Di ba? Sorry ah. Di ba? Pag nakakita ka pala, lumingon ka sa kaliwa at kanan mo, props. Pero hindi ko sinasabi yung mga katabi nyo. Si Satanas. Sa natural na buhay natin, natatawa kayo. Titingin ka sa kanan, kaliwa, likod, harap. Di ba? Pag nakita mo mainit ang ulo, lumayas ka dyan. Di ba? Ganun ang reality ng buhay natin. Alam niyo po, napakahirap, napaka-crucial na maunawaan natin ito, mailagay sa puso at isip natin yung laban natin dito sa buhay. Crucial po yan, araw-araw. Napaka-ano yan, kung hindi natin siya maunawaan na personal, kasi nga, yung sin pala natin ay personal na pagharap natin sa temptation. Naintindihan niyo po ba yun? Yung personal nating buhay, personal desire, ayan yung nilalabanan natin ngayon. Dito sa spiritual battle natin. Kasi si Satanas, ang kailangan natin matandaan lagi araw-araw, yung limitation niya. Hanggang saan siya? Hanggang saan lang ba si Satanas? Di ba? Sa Genesis 3, ano sabi doon? No. Hinikayat ng serpent. Sino yung serpent? The devil. Yung Satan. Nung hinikayat si Eve, kainin mo yung forbidden fruit. Di ba? Ano ang sabi doon? Pero, ang work ni Satan, they tempt us only. Yung temptation na yon, yung pagbibigay dun sa, bibigyan ka niya ng karunungan, doon nagtatalo. So ngayon, yung isip natin ngayon, nagkakaroon po tayo ng personal desire. Doon na pumapasok. Yun yung entry point ni Satan. Kaya nga natukso si Eve at dinala rin si Adam. Paano? Adam followed Eve. At kumain silang dalawa. At yun ang ultimate disobeying with God na ginawa sa katauhan. At hanggang ngayon ay ating nararanasan. Di ba po? Sabi nga sa James 1:14-15, di ba? Na-explain yung temptation daw, yung temptation na nag-lead kay Eve ay, yung temptation na yun, nag-lead into sin. Kasi nga, kaya sa nag-lead into sin, kasi nga, yung ating, desire ay naka-align dun sa ating personal na desire. Personal pala. Hindi pala wag mo kaya kapatid, wag mong sisihin si Satanas. Wag mong sisihin yung iba. Ikaw kasi, masyado ka eh. Di ba? Personal desire po ang nangyari. Hindi sa'yo. Ay, hindi kay Satanas. Kumbaga, nag-lead siya into sin dahil nga doon sa ating personal desire. Kaya nga, yun pala, our own desire na maakit tayo sa patungo sa kasalanan. Hindi yung nagpipilit si Satan. Kala niya nagsisiksik si Satan sa atin. Hindi po. Personal desire pala yun. Ngayon, Satan, paano? Satan can't be everywhere at the same time. He must travel around. Satan has evil forces at work for him, but he is limited in what he can do and where he can be. Ibig sabihin po niyan, si Satan, hindi niya kayang anytime andyan siya sa tabi mo. Kaya huwag ka maninisi. Yung kapatid mo, asawa mo, o sino pa man yan, sa harap at kaliwat kanan mo, pag ka magsisisi, huwag mo sisisihin. Yun pala, nakakapasok. Yung entry point ni Satan sa buhay natin ay talagang crucial. Kung hindi natin nauunawaan, na yung limitation niya pala, ay gano'n. Gano'n lang pala. So ngayon, may ebidensya po ba na talaga hindi kaya ni Satan na pumunta sa lugar ng sabay-sabay? Di ba? Alamin po ngayon? Si Satan, kala nyo, binabantayan tayo lahat? Hindi. Palagi? Hindi po. Sabi niya, no? He must travel around. Ang sagot niya, 1 Peter 5:8. Di ba? Hindi na po kayang pumunta ng sabay-sabay sa atin. Kaya nga, nasabihin mo, hindi na ako tinatantanan ng ano na to. Lalo pag nag-aaway kayo mag-asawa. Di ba?
Pag nag-aaway kayo mag-asawa, ano yan? Makita mo pa lang siya. Parang iba na yung, ano mo, ipakiramdam mo eh. Yung bugso ng damdamin mo, kaya yung bugso ng puso mo, ano eh. Di ba? Yun. Ganun din pa tayo. Hindi lang kala niyo sa mag-asawa lang to. Yung bugso, makita mo pa lang siya, di ba? Parang iba na yung temper natin, di ba po? Sabi nga, no? Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ang kaaway ninyo ay parang niyong umaatungan at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. So, kapag ka umaatungan, ibig sabihin niyan, gutom, sabik, yun yung hinahanap ni Satan. Palagi. At ang hinahanap niya mag-isa, yun ay nandun sa mga depresyon. Di ba? Yung mga nanghihina, nandun sa anxiety, yan yung madalas na inaatake. Kasi nga, kapag malakas ka, ay, aatakihin ka na ni Lord, ay ni Satan. At ang isa pang madalas na inaatake, ay yung palaging lumalapit sa ating Panginoon. Hindi niya yung tatantanan. Kaya ang ating mga pastors, leaders, panalangin niyo rin po sila. Isama niyo rin po sila sa ating prayer daily. Kasi iba po yung battle. Diba? Ito pa nga, isa. To be honest po, pansinin niyo ito. And check ourselves. Na kapag gusto mo magseryoso, doon ka lagi nabibisit. Amen. Diba? Gusto ko na eh. Nandun na ako sa momentum eh. Bakit na naman? Diba? Nandun na yung momentum, pero bakit? Kasi nga, inaatake tayo sa Satan. Hindi niya tatantanan tayo. Hindi niya tatantanan. Makikita niyo pa. Ano pa sabi dyan? Diba? Nung nakipag-usap, ito kasi, sa Job 1:7, ano ang gagawin mo ngayon? Napaparot pa rito sabi ni, ni Satan, ito ang sumagot yan eh, nung Job 1:7. Ano ang gagawin mo ngayon? Nagpaparot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Ibig sabihin, si Satan ay hindi po omnipresent. Tandaan niyo po yan, kasi mahalaga po yan. Kasi tayo, bilang nakikipaglaban dito sa mundo, nakikipaglaban sa flesh and blood natin, tandaan po natin yan. Ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako, pero si Satan, walang sinabi. Walang-wala siya. Kasi nga, hindi siya pwedeng sa lahat ng dako, but God is omnipresent. Amen. Yun po. Dapat natin yan alalahanin palagi. Kala ninyo, ngayon kasi, dati ako, hindi ko rin alam yan. Ako, mabilis dati uminit ulo ko. Pero, praise God. Amen. Hindi na po. Siya na lagi yata. Hindi na po. Siya na lagi. Parang siya na yata na lagi mainit ang ulo. So, hindi naman. Hindi na. Ayun po. Kasi nangyari ako mayaya. So yun po bitin natin yan, kapatid. Alam niyo po, napakahalaga niyan. Lagi kasi nga, ang bilis makita ng physical eyes pa nga lang eh. Meron ka nang masasabi. Tignan mo pa lang siya, kilos pa lang niya, behavior pa lang niya, attitude pa lang niya, lalo na yung attitude. Makita mo pa lang siya, may nasabi na sa'yo noong nakarang araw, pero maaalala mo. Amen? Amen. Yun yung kaaway. Entry point ng kaaway yun. Kaya lagi natin tatandaan na ang buhay natin, dapat isipin natin lagi na tayo ay lagi na pong victorious. Amen. Si Lord ay everywhere. Diba? Omnipresent. Nasa lahat ng dako. It means si Lord ay everywhere. Si Lord ay He can move. He can touch every lives. Saan man parte ng mundo. Si Satan, hindi niya kayang umikot-ikot. Diba sabi kanina? Kaya nga, we are victorious po. Ang problema lang, kailangan mong malaman na mananagumpay na tayo. Kasi hindi natin alam na victorious na pala tayo dati pa. Kasi natatalo tayo, nadadaig tayo ng flesh natin eh. Nadadaig tayo ng weakness natin. Yung flesh which is weakness natin, kahinaan natin. Diba? Makikita pa natin yan mamaya. Magkano pa sa Jeremiah 23-24, ano sabi diyan? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako at hindi na nanatili sa isang lugar lamang. Yan ang tunay.
na ang Satan, dito lang siya. Ikaw, babantayan ka niya. Mahina ka eh. Paglalagay lang ng isang alipores yan, babantayan ka doon. Kaya mag-ingat po tayo. Kala nyo hindi kayo meron, walang spiritual forces si Satan? Meron po. Kumikilos yan. Kaya ang kalaban, ay pwede natin iwaksi. Pero kaya kapag galit ka sa isang tao, lumayo ka na lang. O kaya tumalikod ka na lang, magpunot ka na lang. O kaya lumipat ka sa kabilang kwarto. Di ba? Ilalagay ko lang sa real na buhay at tatawa. Marami tatawa-tawa, pero siguro totoo. Alam niyo po, totoo yan. Kasi nga spiritual battle eh. Mag-asawa tinitira ng Satanas. Kasi nga gusto ka niyang wasakin. Hindi ka niya gusto mong maging matino. Gusto niya lagi kang makasalanan. Gusto niya lagi kang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Napakahirap po ng kalaban natin. Spiritual, unseen darkness. Kaya lagi natin tatandaan, walang makapagtago sa akin. Sabi nga niya, makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Napaka-powerful ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, di niya hahayaang mabuwal. Siya, mabuwal. Ito sulat ni David ko eh. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siya hindi matutulog. Ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi matutulog at palaging gising. So, si Lord, ang Diyos po natin ay laging gising. Kaya 24 hours, kaibigan, kapatid, tumawag ka lang sa Panginoon. Hindi natutulog. Laging gising. Kaya kala ninyo madilim na, mas na-prone si Satan. Hindi. Hindi natutulog ang Diyos eh. Kaya natin siyang tawagan. Remember po dan, kapatid, kasi talaga, ako, spiritual, battle ko rin po yan. Kasi nga, yung patience mo ay laging tinitest. yung patience mo ay laging tinitest. Sa totoo lang. Daily po yan. Pero Lord, salamat Lord. May pangako ka na hindi ka nakatulog at lagi mo kong babantayan. Napakabuti po ng ating Panginoon. Yan lang po. Yan lang ating babaunin. Siguro, ito pa. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang mga masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ito, gumawa ka ng mabuti at masama. Mamasdan ka ng Diyos. Andiyan ang mga patunay. Na hindi ano. Di ba, sabi na. Di ba, anong kanta ni Gary B? Sabi niya. Natutulog ba ang Diyos? Huwag mo sana. Kasi sabi niya, huwag mo sanang akalain natutulog ba ang Diyos. Di ba? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Amen po ba? Mayroong halaga sa ating Panginoon. Yung buhay mo ay mahalaga yan sa Diyos. Kaya nga tayo ginawang mananagumpay kasi mahalaga ka, kaibigan. Kaya kung sa tingin mo, wala kang kwenta or wala kang silbi, kapatid, hindi kwenta to. Alam mo, Diyos ba ay wala kang kwenta? Wala kang nagagawa? Magbago ka. Gumawa ka ng kapamaraanan para ma-please mo yung magulang mo. Ma-please mo yung ibang tao. Amen po ba? Amen. Kasi hindi po totoo na wala kang silbi. Kasi gano'n na lang inari mo yung sarili mo eh. Lalo sa mga yun. Di ba po? Huwag niyong ariin na ikaw ay walang silbi. Kasi sa totoo lang, yun yung pinapasok ni Satan sa isip mo, sa puso mo, palagi. Napakabigat to na patunay na kung tayo bilang anak sa mga magulang natin, hindi marunong rumispeto, hindi marunong gumalang. Okay? Pag ganyan na kasi si Satan ang namumuhay sa atin. Hayaan niyo na lamang ba na ganun tayo? Sorry po, pero yun nangyayari. Nangyayari yan sa bahay. Sayang, ibang yun. Wala kayo eh. Absent. Di
Diba po? Napaka ano. Pero sabi nga, ang Diyos patuloy na nagtitiwala sa'yo. Kaya huwag mong sayangin, gawa lang po ng kaaway. Yung mga nangyayari sa bahay natin, sa mga pamilya natin, kasi ito talaga, battle talaga eh. Spiritual battle, hindi po biro. Kasi hindi ka natatantanan. Diba? Hindi ka tatantanan. Ito lang, isa pang tatantanan din natin. Diba? Si Satan is not in full control sa buhay mo. His power is limited by God. Kaya nga, Satan's power is limited and his destruction is certain. Diba? So he seeks to take as many with him into destruction, if possibly can, knowing full well that his time is limited. But God is omnipotent. Powerful po si Lord. Powerful God. Kaya lagi natin babaunin yan. Ano yung kanina? God is omniscient. Present. Second is, God is omnipotent. So ngayon, nagdo-double time po si Satan. Para kay Satan kasi, the more, the merrier, di ba? Lahat po, ipapakita ni Satan, lahat ng tukso, temptation, lahat yan, bibigay niya. Iaalok niya sa'yo. Gagawin niya, para lang masira ka. Di ba? Madalas kasi yan sa atin, as bilang Christian na namumuhay. Lahat ng pagsubok, maliit man yan, or ano, talagang ano, hindi ka niya tatantanan eh. May kasabihan mo tayo ito lang lagi natin tatandaan, di ba? Pag sa battle tayo, nasa situation tayo ng trials, pagsubok, may kasabihan tayo, kapag hindi mo makuha sa patayong prayer, kunin mo sa paluhod ng prayer. Kneel down po tayo sa tayo. Kailangan natin lumuhod kasi hindi natin kaya yung kaaway natin. 24 hours, 24/7 din siya. Kung merong orasan na 24/7, ganun din work. Nagdo-double time siya. Para lang tayo masira. Kaya huwag tayo we need to cry unto the Lord. Gaano na ba kadaming luha ang naipon natin? Di ba? Kasi minsan tinitignan tayo ng Lord eh. Saan na ba tayo? Ilang balde na ba yung nailuha mo? Di ba tayo? Minsan sa testimony pa lang natin dito sa Bible study, naluluha na tayo. Di ba? Kaano na ba? Naipon na yung kakaiyak mo eh. Pero sabi nga, si Satan ay hindi kanya talaga lulubayan eh. Ilagay lang natin yung buong pagtitiwala natin kay Lord. Kasi nga siya ay powerful. Di ba po? Gagawin kanyang victorious or mananagumpay. Si Lord po, hindi limitado ang power niya. Hindi kanya bibiguin. Sobrang ikaw ay mananagumpay. So si Satan, hanggang lagay lang sa isip natin yan, ha? Kapatid, hanggang lagay lang siya sa isip, hanggang bulong lang po siya. Sabi kanina, Satan cannot force you to sin. Ikaw lang pala, personal desire mo pala yun. Ilalagay niya lang sa isip mo. Pero hindi kanya, post tulak, hindi nga niya kayang gawin eh. Hanggang bulong lang po si Satan. Amen po? Amen. So sabi kanya, pagkatapos nito, sabi nga daw, kung gaano ka-powerful si God, ganyan po, makikita natin. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila, sama-samang tinitinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. So even the heavens are singing po. Ganun po siya ka-powerful. Tatandaan natin yan. Kaya nga, ang panalangin natin palagi dapat kay Lord, ayaw kong mawala sa presensya mo, Lord. Lord, samahan mo lang po ko lagi. Lord, huwag mo kong pababayaan, huwag mo kong tatantanan sa presensya mo. Yun po, dasal natin. Kasi once na hinihingi natin yun, ibig sabihin, hinihingi natin yung binibigay natin yung pahintulot na ano tayo ni Lord. Ikarga niya na tayo ay kanyang samahan. Ano man yung ating kalalagayan. Kasi si Satan, ayaw niya pong ipaalam sa atin na tayo ay mananagumpay pala. Yun totoo. Kaya, bless po tayo. Kasi nga, ito pa, the enemy does not know all. Alam niyo po ba yan? Baka sa akala nyo, alam ni Satan lahat.
If our enemy does not know all, he cannot read our minds, nor does he possess the power to have the full knowledge that God has. He can overhear our conversation, given to ourselves. He observes our behavior, decisions, and knows our weaknesses. But our God is omniscient. All-knowing siya. Si Satan ay, ano sabi niya? He cannot read our minds. Hindi na kaya palang basahin ng isip natin. So, galing, no? Kaya natin iwaksi ang diablo sa buhay natin. Paunin po natin yan. Si Satan kasi dati, di ba? Ang kalagayan ni Satan dati, siya ay worship leader. So, kung yung isipin na si Satan, worship leader yan. Pero, sabi nga yan, siya ay tanglaw sa umaga. Worshipper dati si Satan. Music lover pa siya. Nilikha siya ng Diyos para to live, praise, and worship sa langit. Kaya lang ang problema, naghangad siya ng sobra. Kaya siya tinakot ng Diyos. Kasi po, si Satan, ang una niyang hinahanap talaga sa atin palagi kung saan ka mahina. Di ba? Kasi po, ang hinahanap niya po ay saan makakapasok? Saan yung entry point ko? O si Eve kanina, saan yung entry point niya? Di ba yung sa pagkain lang? Tinukso lang siya, hinikayat lang siya. Kaya huwag tayo magpapahikayat ng basta-basta. Di ba po? Amen. Yung entry point na yan ay talagang lagi natin yung i-cover. Kaya nga minsan, tayo, yung pagpapala, nakahadlangan kasi nga dahil kay Satan. Yung entry point na nangyayari sa atin, na nakakapasok si Satan sa buhay natin, nakahadlangan po. Kasi nga, akala po natin, ano na lang tayo, kaya natin labanan. Pero hindi pala tayo silbi. Nakakapasok si Satan. Yung buhos ng blessings kasi minsan, kaya natatagalan, kaya may delay. Kasi nga, hinahayaan natin pumasok si Satan sa isip natin, sa mga ginagawa natin. Di ba po? Kaya lagi natin isipin, ito Satan, he only observes our behavior, our decisions, our weakness. Pero hindi niya kailanman kayang basahin ang ating isip. He cannot read our minds, but God is all-knowing. Amen? Sabi nga yan sa awit, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hindi masusukat. Sa awit 39:2, ang lahat ng gawain ko sa iyo hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang ating isip. So alam lahat ni Lord ang mga dinaranas natin. Alam lahat ni Lord ang pinagdadaanan natin. Hindi po lingid sa Diyos ang lahat. Ang tanong, tutuloy ka ba? Diba? Tutuloy ka ba dun sa kasalanan? Gagawin mo pa rin ba? Minsan hindi natin gusto eh. Sabi nga ni Paul, yung nagagawa ko yung hindi ko gusto. Wala kayo na. Pero nga, pwede natin utusan na si Satanas, lumayas ka na. Huwag yung asawa ha. Huwag yung asawa palalayasin natin ha. Kaya gawin natin yan sa pamamagitan lang ng pangalan ni Jesus. Satan is created being lamang siya. He is not equal to God. Amen? Amen. Hindi po siya equal to God. So ngayon, many times, that Satan is an opposing force equal to God, sabi niya. Assuming pala, nag-a-assume siya. But the enemy is part equal to God Almighty. He was created as an angel in heaven. He was there to bring worship to God Himself, and because of pride of His own desire to be worshipped, He fell from heaven, taking many angels with Him. So ngayon, nagdala pa na siya. Naglagay siya ng mga kanyang mga forest. So dahil po dito, si Satan pala hindi niya kaya lahat sa buhay natin. Kaya ikaw ang mag-control sa kanya. Amen po ba? Kontrolin natin si Satan. Kaya nga, sa mga manliligaw, kapag sinabi sa'yo na manliligaw mo, alam mo, sabi niya, alam mo, sasabihin minsan ni James, alam mo, ikaw ang
ang fallen angel ko. Uy! Huwag kayo maniniwala ha. Fallen angel ay si Satan. Diba? Hulog ka ng galit talaga sa akin. Pag nambola tayo, ganun tayo siya. Diba? Sa mga youth natin ha, huwag kayong maniniwala. Lalo sa mga ligawin dyan. Ligawin. Diba? Alam ko maraming ligawin dyan. Kasi maraming magaganda. Pogi po yung mga gwapo yung mga taga-LPCC, di ba? Amen! Amen! So, huwag po tayong magpapaniwala pag sinabi ikaw ang fallen angel ko, ha? Naku, huwag kang papayag na fallen angel ka lang, ha? Wala lang yun. Amen? So, sabi dyan sa Isaias, napakahaba kasi yan. No, sabi dyan, eto lang naman yung pagpaparangal kay Lord. Talagang, si Lord ay talagang walang ibang ginawa sa Kanya, kundi awitan siya at papurihan siya. Sabi ni Isaias yan. Pero nga, si Satan dyan ay talagang naghangad kasi siya. Sobra siyang naghangad. Amen? But, Amen. ito pa, God alone is the Creator. Kasi Amen. si Satan ay na-create lang niya. Lagi po natin yung tatandaan. Sabi nga sa Psalm 103:20, ano sabi niyan? O purihin niyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya ay sumusunod. Next. The devil's destiny is already determined. He had lost the battle. Talo na siya. Sa buhay natin, kayo natin siya papasukin. Yung entry point, natalo na po sa Satan sa buhay natin. Talo-talo na talaga siya. Kaya, the scripture says, anong sabi niyan? It's clear that the end of Satan and all his demons and dark forces will come. He cannot stand against God Almighty. He will never hold the final victory against the Lord, and he's still dead. Christ has already won that battle when he defeated sin and death by his work on the cross. It's only a matter of time that the enemy is cast down once and for all. So sabi sa pahayag, ano sabi sa pahayag? Ang diablo ng daya sa kanila. Dinadaya na tayo. Ha? Tandaan po natin yan, kapatid. Dinadaya tayo ng ating kaaway, ng devil. Kaya nga, tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa limaw at sa huwad na propeta. Yan, mag-ingat din po tayo. Mahirapan sila doon, araw at gabi, magpakailanman. Napakabigan po niya. Distraction na po yan. Araw at gabi. Sa Revelation na po yan. Sabi niyan, ito po ang pinakatotoo niyan. The one truth remains true. Diba? No matter what we face in this life, ano ang lagi natin tatandaan? Christ. Amen. Nanalo na siya. Kaya yung battle natin dito sa lupa, yung mga trials natin, pagsubok natin, lagi natin tandaan, nasaan ka mang sitwasyon, nasaan ka mang laban ng buhay, pagtaraw pa niyan, huwag kang susuko, kapatid. Huwag kang susuko. Kasi talo na. Di ba? Nakikipagpalis saan ka man, sa mga kapwa mo manliligaw, kaya, kapatid, tandaan mo, may nanalo na. Amen? Amen. Nanalo na si Lord sa buhay natin. Kaya, sino po? Si Christ. Si Christ lang ang nanalo. Kaya manatili ka lang kay Christ, kaibigan kapatid. Dahil walang sino mang nilalang ang pwedeng pumantay sa kanyang kapangyarihan. Amen? Amen. So, sabi diyan, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Sabi diyan, sa Romans 8:37-39, ano sabi diyan? Hindi sa lahat ng mga ito, tayo laging higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat nagtitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga pangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin
sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So sabi niya sa Romans 8, ito yung great love ni Lord sa atin. Great love po niya sa atin. Sobrang mahal na mahal ang Lord kaibigan. Kapatid. Yan sa sinabi niya yan. Diba? Isipin lang natin palagi na we are victorious. Amen? Amen. So, yun po. To God be all the glory.